Secret XPG. Lunes, alas 2 ng madaling araw. Mahimbing nang natutulog si Vien sa tabi ni Carlos, ngunit gising pa din ang binata. There is this feeling of emptiness na paminsan-minsan niyang nararamdaman simula nang makilala niya si Grace. Maingat siyang bumangon at kumuha ng isang tuwalya. Nagtungo sa labas ng kwarto at saka pumasok sa loob ng banyo para maligo. Kailangan niyang i-refresh ang sarili pagkatapos ay uminom ng malamig na beer para makatulog siya. Pagkatapos basain ang sarili ng malamig na tubig ay lumabas na siya ng banyo na nakatapis na lang. Papasok sana si Carlos sa kanyang kwarto nang marinig mula sa labas ang maingay na makina ng pickup truck ng kanyang ama. Lumapit siya sa may pinto at binuksan iyon. Ngumiti si David sa anak at pumasok na sa loob ng bahay. Isinara ang pinto at saka lumapit sa rep para uminom ng malamig na tubig. Kamusta ang bar? Nothing usual, maliban sa mga items na kailangan na mag-restock. Ako na ang bahala bukas. Ang tugon ni David at saka uminom ng tubig. Kamusta ang biyahe mo? Kakaiba. Ang masayang tugon ni David. Ilang buwan na rin ang nakalipas nang nag-start kang magpabalik-balik sa Manila. Maraming beses kaysa sa karaniwan. Kahit na wala kang sinasabi tungkol dito. Naniniwala akong nakikipagkita ka. Tama ka, Carlos. It's a long-distance relationship. And I'm trying my best to make it work. Kaya nagpapasalamat ako ng malaki sa'yo. Dahil naiiwan ko sa'yo ang bar kapag napunta ako sa Manila. At sana maging okay lang sa'yo kung itatanong ko ang isang bagay. Dahil gusto ko talaga malaman to. Go ahead, Carlos. Hayaan mong marinig ko. Matagal nang wala si Mama. At alam ko na kailangan mo nang makakasama. Kaya hindi ako against sa mga naging past relationship mo. Ngunit wala sa kanila ang nagtatagal ng ganito. At ngayong nakikita ko na nag-e-effort ka para lang makasama ang babaeng ito. Ang tanong ko ay, bakit hindi mo na lang siya dalhin dito sa Boracay? Tinitigan ni Carlos ang ama. Maliban na lang kung... Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni David. It's an affair, Carlos. Siya ay isang babaeng may asawa na. Natigilan naman si Carlos dahil sa sinabi ng kanyang ama. Gusto kong mamuhay ng mas kaunti ang pagsisisi. Kaya sinusulit ko ang mga pagkakataon. Dahil alam kong nagsisimula na rin niya tong maramdaman. Na ako ang kailangan niya gaya ng pangangailangan ko sa kanya. Nilapitan ni David ang nakatayong anak. Alam kong mali ito at walang kapatawaran. Pero mahal na mahal ko ang babaeng yun, Carlos. Napaka-espesyal niya sa akin. Mahal ko ang lahat sa kanya. At kapag kasama ko siya, pakiramdam ko ay bata ulit ako. At pareho kaming masaya sa piling ng isa't isa. Nanatiling tahimik si Carlos. Alam niyang mali ang ginagawa ng ama, ngunit nauunawaan niya ito. Carlos, ayoko mangyari sa'yo ang ganitong sitwasyon. Ngunit kung darating ang araw na yun, malamang na maiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Naiintindihan ko din kung mawawalan ka ng respeto sa akin. Ngunit kailangan kong gawin ito o pagsisisihan ko ito sa natitirang bahagi ng aking buhay. Tipid ng umiti naman si Carlos. Wala namang perpektong tao sa mundo at lalaki lamang ang kanyang ama. Hindi mawawala ang respeto ko sa iyo, pa. Nagiging totoo ka lang sa sarili mo na alam kong ganyan ka naman. Hinawakan ni David ang balikat ni Carlos. Thank you, Carlos. Umaasa ako na balang araw ay maipapakilala ko din siya sa'yo. Pa, gusto ko maging masaya ka. Iuwi mo siya dito at magkakasundo kami ng maayos. Sinusubukan kong gawin ang lahat. Lunes, pagkatapos ihatid ni Grace si Kevin sa kotse, ay bumalik na siya sa loob ng bahay.
Nagsimulang maglinis ng salas at banyo para sa unang araw ng linggo. Gusto niyang panatilihing fit at sexy ang sarili gaya ng dati. Hindi lamang para sa asawa niyang si Kevin, kung hindi mas higit para kay David. Sa matandang kalaguyo na kay lakas talaga ng appeal. Dahil for sure na hindi lamang siya ang nakakaramdam ng similar attraction kay David, kung hindi maging ang ibang babaeng nasa paligid nito. Gusto niya ay siya lang ang apple in the eye para kay David. Itinigil ni Grace ang paglilinis na ginagawa at tinignan ang orasan. Pasado 9:00 na ng umaga at wala siyang inaasahan na bisita. Lumabas siya ng bahay at tinignan kung sino ang nasa gate nila. Saglit na natigilan dahil sa uniform na suot ng lalaking naghihintay sa kanya. "Good morning po, ma'am. Documents po para kay Kevin Madrigal, galing po sa Canada." Dahil sa narinig ay biglang nag-iba ang pakiramdam ni Grace. Dapat ay nasasabik siya para dito. Ngunit hindi niya maramdaman ang alinman sa mga iyon. Sa halip, nararamdaman niya ang pag-igting na ito sa kanyang katawan. Isang uri ng tensyon na hindi niya nagustuhan. "Pumasok na siya sa trabaho. Pwede bang ako na lang ang mag-receive?" "Asawa niya po kayo?" Ang tanong ng humahangang lalaki sa napakagandang babaeng tinitingnan. "Yes po." "Pwede po, ma'am. Pahiram na lang po muna ng valid ID." Saglit lang ha." Kumuha si Grace ng isang valid ID at saka binalikan ng lalaki. Pagkatapos magsulat sa isang papel ng lalaki, ay may pinapirmahan ito kay Grace. Ibinigay ang naka-plastic na envelope at saka nagpaalam na. Hindi na halos alam ni Grace kung paano siyang nakarating sa kanilang kwarto ni Kevin. Hawak sa kanyang kamay ang natanggap na naka-plastic pang mga dokumento. Kumuha si Grace ng isang gunting upang alisin mula sa plastic ang envelope na naroon. Tinignan mabuti ang mga papel mula sa loob nito. Inilapag ang mga binasang dokumento sa kama at saka siya napabuntong hininga. 45 days, David. Yun na lang ang natitira sa atin. Tumayo siya mula sa kanyang pagkakaupo sa kama at mabilis na kinuha ang kanyang nakatagong isang cellphone. Nagdial sa numero ni David at tensyonadong naghihintay sa pagsagot nito. "Grace? David?" Saglit nakatahimikan ang namayani dahil hindi na nakuha pang magpatuloy ni Grace. "Grace? David, kailangan nating magkita sa lalong madaling panahon. Pakiusap." "May problema ba? Huwag mo sabihin na nalaman na ng asawa mo ang tungkol sa atin." Ang nag-aalalang sabi ni David. Hindi naman siya nag-aalala na malaman ni Kevin ang tungkol sa kanila ni Grace. Ang inaalala niya ay ang maaaring gawin ni Kevin sa asawa. At iyon ay isang bagay na hindi niya mapapatawad. "Hindi, David, wala pa din siyang alam. Pero may kailangan akong sabihin sa'yo. Something serious. Ayaw kong pag-usapan natin dito sa phone. Kaya pakiusap, magkita tayo sa lalong madaling panahon." "Sige, magkita tayo bukas na bukas." "Okay, David. See you tomorrow." Pinatay na ni Grace agad ang linya na hindi naman niya dating ginagawa. Dati-rati ay inaabot sila ng matagal ni David sa kanilang pag-uusap. Lalo na kapag nag-start na silang mag-usap ng kakaiba. Pero iba na ngayon, wala sa mood si Grace at naiirita siya. Mabagal na lumipas ang maghapon ni Grace. Halos wala siyang ginawa kung hindi ang manatili lamang sa loob ng kanilang kwarto ni Kevin at nakahiga. Aalis na siya ng bansa, naiiwan si David at walang nakakaalam kung makikita pa siya nito. At iyon ay napakahirap para sa kanya na tanggapin. Lalo na ngayon na isa si David sa mga dahilan kung bakit kompleto ang kanyang mundo. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, nagtatakang lumabas ng sasakyan si Kevin.
dahil walang asawang sumalubong sa kanya na bawat hapon ay nakangiting naroon sa may pinto na naghihintay sa kanya. Pumasok si Kevin sa loob ng bahay at nagtungo sa kanilang kwarto. Nadatnang nakahiga doon ang natutulog na si Grace. Lumapit si Kevin sa kama at umupo sa may gilid. Malayang pinagmamasdan ang asawang himbing sa ibabaw ng kama. Napakaganda talaga ni Grace. At nakakaramdam siya ng pagsisisi kung bakit niya hinayaang may ibang lalaking makahawak at makagalaw sa kanyang asawa. Hinawakan ni Kevin sa may balikat ang natutulog na si Grace at banayad na tinapik-tapik ito. Grace? Marahang nagmulat ng mga mata si Grace at ang nakangiting si Kevin ang nabungaran sa tabi niya. Kaagad siyang bumangon at napatingin sa orasan. I'm sorry Han, 6 na pala. Napasarap ako ng tulog. Okay lang Han. At saka banayad na hinalikan ni Kevin sa labi si Grace. Para kang anghel habang natutulog. Tinignan naman ni Grace ang asawang buong pag-ibig na nakatingin sa kanya. Mahal niya ang kanyang asawa. Ngunit kailangan pa rin niya si David. At labis siya ngayong naguguluhan sa sitwasyong kinasasadlakan. Kevin, may dumating na mga documents galing sa pinsan mong si George. Ang sabi ni Grace na hindi na tinugon ang sinabi ng asawa. Muling napangiti si Kevin. Nag-email na sa akin si George tungkol dito. Hindi ko lang sinabi sa'yo para gawing sorpresa. Tipid na ngumiti naman si Grace. Oo, nagulat talaga ako. Sandali, tawagan ko lang si Mama. For sure na matutuwa siya. Nakatingin lang si Grace sa nag-uusap na mag-ina. Kapwa masaya ang dalawa. Na nauunawaan naman niya. Gustong manirahan ng ina ni Kevin sa ibang bansa. At mangyayari iyon kapag stable na silang mag-asawa sa Canada. At laging naghahanap si Kevin ng mga bagong pagkakataon para mas mapabuti pa ang kanilang buhay. Masayang nilapitan ni Kevin ang asawa na nasa kama pa din. Tuwang-tuwa si Mama sa balita. Hindi na siya makapaghintay na umalis tayo. Napansin naman ni Kevin ang parang kawalan ng sigla ng asawa. May sakit ka ba? Ayos lang ako, Kevin. Hindi ko lang talaga maisip na iiwan na natin ang bahay natin. Ang mga family natin. Niyakap naman ni Kevin si Grace. Hindi naman natin ipagbibili yung bahay. May mag-aalaga dito para sa atin. At uuwi din naman tayo kapag may pagkakataon. Ang sinasabi ko lang ay may mas magandang buhay ang naghihintay sa atin sa Canada. Alam ko naman, pero hinarap ni Kevin si Grace. Magiging maayos rin ang lahat. Alam kong kailangan nating mag-adjust kapag nandun na tayo. Kasama mo naman ako at gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng mas magandang buhay na noon pa man ay gusto ko nang maranasan mo. At ang pagpunta natin sa Canada ay simula ng lahat. Ang excited na sabi ni Kevin. Pilit nang umiti si Grace. Okay, maganda muna ako ng dinner natin. Okay, Han. Umalis na sa kama si Grace at iniwan ng masayang si Kevin na nire-rebisa ang mga dokumentong natanggap nila. Nasa kusina na siya ay malalim pa din ang nag-iisip. 1 buwan na lamang mahigit at aalis na sila ni Kevin. Iniisip lang na iwan si David at malaman na hindi na niya mararamdaman ang mainit na yakap ng mga braso nito ay nanginginig siya sa masasamang paraan. Martes, nasa loob ng isang hotel suite sa Manila ay kasalukuyang magkayakap sina David at Grace. Nakayakap si Grace kay David habang nilalaro na naman niya ang mga balahibo sa matipunong dibdib ng matanda. Si David naman ay nilalaro din ang mahabang alon-alon na buhok ni Grace. Mahigit 1 buwan na lang pala. Ang sabi ni David pagkatapos ng isang buntong hininga. Oo. Ang mahinang tugon ni Grace.
Mamimiss kita ng sobra. Ako rin. Itinaas ni David ang mukha ni Grace at hinalikan ito sa labi. Ngayon pa lang, parang ayaw ko na dumating ang araw na aalis ka na. Napakahirap din para sa akin, David. Kung alam mo lang, hindi talaga kita gustong iwan. Pero matatag ang asawa ko na pumunta kami ng Canada. Ang sabi ng nahihirapan din naman na si Grace. Nahihirapan siya sa magiging sitwasyon sa pagitan ng dalawang minamahal niya. Ngunit asawa niya pa rin si Kevin. Inaplos ni David ang napakagandang mukha ni Grace. Pero maaari kang magpasya para sa iyong sarili. Ang kailangan mo lang gawin ay ang maging totoo sa nararamdaman mo. Gaya ng lagi mong ginagawa kapag magkasama tayo. Nalilito naman talaga si Grace. Hindi pa rin makapagdesisyon sa dapat niyang gawin. Mahal niya si Kevin, ngunit sa tuwing kapiling niya si David ay sadyang nasa langit naman siya. Langit na kailanman ay hindi niya mararanasan sa piling ng kanyang asawa. Hindi ko alam ang sasabihin ko, David. So, paano tayo? Ipapasa na ni Kevin ang resignation niya ngayon. At sigurado ako a-absent siya para sa pag-aasikaso ng mga papers at ibang lalakarin namin. Kahit isa pa, David. Bibigyan kita ng huling araw para makasama ako. Ngayon pa lang ay parang sasabog ang dibdib ni David. Ngunit wala siya sa posisyon para magalit dahil siya ay kabit lamang ni Grace. Darating ang kaarawan ko pagkatapos ng 1 linggo. At naiisip ko na magiging napaka-espesyal na araw yun para sa ating dalawa. Hinawakan ni Grace ang kamay ni David. Maaari pa rin nating gawing espesyal ang araw na yun. Andito pa din naman ako at may 1 araw pa naman tayong dalawa. Saglit na nag-isip si David. Kung hindi niya mababago ang isipan ni Grace ngayon, ay kailangan niyang gumawa ng paraan bago sila tuluyang maghiwalay. Kung kailangan niyang gumawa ng marahas na aksyon at ilagay si Grace sa napakahirap na sitwasyon ay gagawin niya. Grace, may magagawa ka ba para sa akin para sa birthday ko? Isipin mo, ito ang regalo ko sa iyong kaarawan. Kahit ano, David, basta kaya kong ibigay sa iyo. Kaya mo at maniniwala ka sa akin. Ito ang magbibigay sa atin ng very special moment na hindi natin kapwa malilimutan. Iba ang pakiramdam ni Grace sa gustong hilingin ni David, kaya nakaramdam siya ng kaba. Sabihin mo sa akin, David. Sa araw ng birthday ko, sa kama niyong mag-asawa, magpakaligaya tayo. Uminit ang pakiramdam ni Grace pagkarinig ng sinabi ni David. Naroon ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit ang pag-iisip na silang dalawa ni David ay magpapakaligaya sa kama nila ni Kevin ay nakakaramdam siya ng pagkasabik. Ngunit ganun pa man, mabigat na panganib iyon para sa kanya. At maraming bagay ang maaaring magkamali sa isang pagkakataon. David, yun ay... Pakiusap, gumawa tayo ng isang napaka-espesyal na alaala sa birthday ko. Natatakot ako, David. Baka may makapansin kapag pumasok ka na sa bahay namin. Maraming mga dahilan na maaari mong gawin. At saka paalis na kayo. Kaya hindi rin naman na mahalaga. David, pakiusap, gawin mo to para sa akin, Grace. The last wish na hilingin ko sa'yo. Ang buong sinseridad na sabi ni David. Oo, ito na talaga ang huli at sisiguraduhin iyon ni David. Naroon man ang namamahay na kaba sa loob ng kanyang dibdib, ay tumango na din si Grace. One last time ay pagbibigyan niya ang hiling ni David. Napakaraming ginawa ni David para sa kanya sa nakalipas na 5 buwan ng affair nila. Deep inside, ang pag-iisip pa lang nito ay gusto na rin niyang maranasan iyon. Magpakaligaya sila ni David sa mismong kwarto nilang mag-asawa. Sige David, sa birthday mo, pumunta ka sa bahay namin
at gawin natin ang gusto mo. Nilaro ni David ang labi ni Grace. Mainit ang paghinga na pinakawalan ni Grace. Oo, at gumawa ng magagandang alaala na magkasama. Muli siyang hinalikan ni David. Hindi na ito naputol na nauwi na naman sa hindi na mabilang na pagkakataon na nagpakaligaya silang dalawa. Na parang nasa honeymoon silang dalawa. Walang kasawaan at kapaguran. Sinusulit ang mga natitirang sandali na makakapiling nila ang isa't isa. Nagbibihis na si Grace habang nakahiga pa din sa kama si David. Nang makapagbihis na ay lumapit si Grace kay David at umupo sa gilid ng kama. Kinuha ang phone ni David at nag-type ng kanilang house address ni Kevin. Ipinakita iyon kay David at saka ibinaba ang phone ng matanda sa may cabinet malapit sa kama. Yumakap siya kay Grace sa nakahigang si David at saka hinalikan ito sa labi. Pagdating ng birthday mo, pumunta ka sa bahay namin. Dumating ka bago mag alas 8 ng umaga para mahaba ang oras natin na magkasama. Gagawin ko at salamat para dito. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Grace, gagawin ko itong araw na hindi mo malilimutan. Ngumiti lang si Grace. Pagkatapos magpaalam ay lumabas na si Grace ng room na nakakap at jacket at umuwi na sa kanilang bahay. Naiwan na nakatingin si David sa address na inilagay ni Grace sa kanyang phone. Wala kang pupuntahan, Mrs. Grace Madrigal? Lunes, isang linggo pagkatapos ng pagkikita ni David at Grace. Sa loob ng kwarto ng mag-asawang sina Kevin at Grace, inaayos ni Kevin ang sleeveless sa kanyang mga damit habang nakatingin sa asawa niyang nag-i-spray ng pabango sa loob ng kanilang kwarto. Han, nagustuhan ko ang ginawa mo sa kortina. At itong pabango mo nakakahanga. Napangiti naman si Grace. Mas maganda na ngayon ang kanilang kwarto at may kakaibang bango kumpara sa dati. Perfect para sa huling sandali nila ni David. May gusto lang akong gawin para sa pagbabago. Alam kong iiwan na din naman natin ito soon. Pero gusto ko pa rin ang ganitong bagay. Well, basta masaya ka sa ginagawa mo, ayos din sa akin. Nilapitan ni Kevin ang asawa at saka yumakap dito mula sa likuran. Hindi ko maiwasang mapansin na sinusubukan mo kong akitin. Dahil ba sa pagod ka kagabi, ay gusto mong makabawi sa akin ngayong umaga? Ang naglalambing na sabi ni Kevin. Kevin, kailangan mo nang pumasok sa trabaho. 2 days na nating hindi nagagawa yun dahil palagi kang pagod. At ngayon na parang nasa good mood ka. Tara sa kama. Ang patuloy na paglalambing na sabi ni Kevin na hinalikan sa pisngi si Grace. Umalis naman si Grace mula sa pagkakayakap ni Kevin at tinarap ang asawa. Han, isave natin ang lakas natin para mamayang gabi. Ang gusto kong gawin mo ay magtrabaho ka. Maging responsableng empleyado, lalo't nasa transition period ka na. Kung hindi, magpapakita ng hindi maganda sa'yo. Lalo na dahil may isang absent ka na last week. Hindi na din nagpilit si Kevin dahil sa totoo naman ang sinabi ni Grace. May mamayang gabi pa naman para makapiling niyang muli ang asawa na ilang gabi na ding parang mailap sa kanya. Sige, pero hindi ako tatanggap ng sagot na hindi para mamayang gabi. Oo naman. Inihatid na ni Grace sa may pinto si Kevin. Pasok na ako, Han. At saka hinalikan ni Kevin sa labi ang asawa. Mag-iingat ka, Han. Nagpalitan sila ng ngiti bago humakbang palayo si Kevin. Hinawakan ang pintuan ng sasakyan at saka nilingon ang asawang nakatingin sa kanya. Maganda ka ng special para sa ating hapunan. Ako nang bahala. Binuksan na ni Kevin ang pinto. Kevin. Natigilan naman si Kevin at muling tinignan si Grace. I love you. Ngumiti naman si Kevin at saka tumugon sa asawa.
I love you more. Nakalabas na ang sasakyan ni Kevin at naisarado na din ni Grace ang gate para sa sasakyan. Ngunit tinayaan ni Grace na hindi nakasara ang isang gate para sa pasukan ng mga tao. Tinignan ni Grace ang mga katabing bahay at hindi naman matao sa labas. Bumalik na si Grace sa loob at saka naligo ng mabuti. Nagwisik ng paborito niyang cologne at saka nagbihis ng medyo sexy. Kinuha ang nakatago niyang cellphone at saka tinawagan si David. David? Oh Grace, ligtas na. Pwede ka nang pumunta. Iniwan ko nang nakabukas yung maliit na gate sa bahay namin. Dumiretso ka na sa living room. Dito na kita hihintayin. Okay Grace, I love you. Natigilan si Grace. Ilang beses na naman niya iyong naririnig kay David. Ngunit bakit iba ang dating sa kanya ngayon? I love you too, David. At bago pa rumehisto sa kanyang isipan, ang nasabi ay huli na. Si David naman ay natigilan ngunit labis na nasiyahan. Ito ang unang beses na narinig ko yan sa'yo at sobrang natutuwa ako. Birthday mo ngayon, David. Siyempre gusto ko tang maging masaya. Ang bigay katwiran na lang niya sa nasabi kahit na alam niyang ayon ang totoo niyang nararamdaman. Ngayong nakatakda na silang magkita sa huling pagkakataon ni David, ay tinanggap na din niya sa sarili. Mahal niya si David. Alam mo kung ano pa ang makakapagpasaya sa akin? Ano pa? Gusto kong nakahanda ka na pagbukas ko ng pinto. Magagawa mo ba yun para sa akin? Uminit ang pakiramdam ni Grace. Gagawin rin naman niya iyon kay David. Ano pa ba ang kaibahan kung nakahanda na agad siya pagpasok pa lamang nito sa may pinto? Sure David, kahit anong gusto mo. See you soon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ni David, ay isa-isang inalis ni Grace ang bawat hadlang sa katawan niya. Kahit na ilang beses na itong nakita ni David, nahihiya pa rin siya sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos pagmasda ng kanyang kabuuan sa harap ng malaking salamin, ay lumabas na sa kwarto si Grace. Bumaba sa salas at doon hinintay ang pagdating ng kalaguyo niyang matanda. Malamig naman sa buong bahay, ngunit mainit agad ang pakiramdam ni Grace. Ito ang unang beses niyang gawin ang ganitong bagay nang walang kahit na ano sa kanya sa sarili nilang bahay. At hindi si Kevin ang kanyang hinihintay, kung hindi ibang lalaki ang magiging katuwang niya sa maghapong pagpapaligaya na gagawin nila. Napatayo si Grace mula sa sopa nang marinig ang pagtigil ng isang sasakyan sa harapan ng kanilang bahay. Napakainit na ng kanyang pakiramdam at tumatakas na agad ang katinuan sa kanyang katawan. Lumapit siya sa may bintana at nagtago sa may kortina upang tignan ang pagdating ni David. Nandito na siya. Nang pumihit na ang seradura, ay lalong lumakas ang pagpintig sa dibdib ni Grace. Dahil narito siyang walang kahit na ano sa sarili, malapit sa may pinto at tahimik na nagdarasal na wala sanang makakita sa kanya mula sa labas. Kasabay ng marahang pagbukas ng pinto, ay parang sasabog ang dibdib ni Grace sa lakas ng kabog sa kanyang dibdib. Narito siya ngayon at handang-handa nakaharap na ni David. At si David na palagi namanghat sa kanyang paningin habang nasasabik na nakatingin sa kanya. Welcome to our home, David, and happy birthday. Mainit ang pakiramdam na pinagmasdan ni David ang kabuuan ng nasa harap niya. Nakalugay ang mahabang alon-alon na buhok ni Grace na bumagay sa hugis puso nitong muka. At ang katawang biniyayaan ng malulusog at mesnisang balat ay lalo pang pinatitingkad ng sinag ng araw na nasa kanyang likuran. Napakaganda mo, Grace. David? Ang parang nahihiyang sabi ni Grace habang panay ang tingin sa labas. Walang kiss? Ang mainit na sabi ni David na nasa labas pa din ng pinto. Alam niya ang nararamdaman ni Grace. Ngunit nais niyang gawin ang lahat ng kaya niyang gawin para painitin pa ito ng husto.
Isa ito sa mga kahinaan ni Grace. Ang mga bagay na alam niyang nahihiyang gawin ni Grace ay nakakapagpasabik pa sa kanya. Kinakabahang humakbang si Grace ng isa at lumapit ng husto sa matanda. Kaagad namang kinabig ni David si Grace. Mabilis na niyakap at buong init na hinalikan ang babaeng nasa pintuang kasama niya. Nasa dibdib ni Grace ang hindi niya maitagong pangamba. And for some reason ay mas lalo siyang nadadarang at mas lalo pa siyang nasasabik. David, pakiusap, pumasok na tayo sa loob. Ang mainit na pakiusap ni Grace dahil halos nasa labas na siya ng pinto at maaaring anumang sandali ay may makakita na sa kanila. Hindi ako nagsasawa sa ganyang itsura mo, Grace. Alam kong iba ang gusto mo mangyari. Sinasabi ng labi mo na hindi mo gustong may makakita sa atin. Ngunit ang expression mo ay iba ang gusto. David. Pumasok na ng tuluyan si David sa loob ng bahay at isinara na niya ang pinto. Muling hinalikan sa labi si Grace. Isang ngiti ang nasa labi ni David nang sila ay maghiwalay. Kakaiba ang halik mo nang nasa labas tayo? Kakaiba? Inaplos ni David ang labi ni Grace at nilaro-laro iyon. Mas mainit, gaya na nangyari sa atin sa balcony sa Boracay. At sabihin mo nga sa akin, ang ano? Gusto mong ginagawa ito sa pampubliko? Natigilan naman si Grace sa lalong nagiinit na pakiramdam. Totoo ba ito? Wala na ba siyang hiya sa sarili? Ngunit ang katotohanan ng sinabi ni David ay sinagot ng isang parte ng kanyang katawan na hindi marunong magsinungaling kailanman. Hindi yan totoo, David. Ang pilit na pagkakaila ni Grace. Malalaman din natin mamaya ang totoo, Grace. At saka muling hinalikan ni David si Grace. Humagaw sa paningin ni David ang malaking wedding photo ng mag-asawa na nakadisplay sa isang dingding. Napatiimbagang siya habang nakatingin sa larawan ng mag-asawa na kapwa nakangiti sa damit nilang pangkasal. Makikita natin, Kevin, kung makakangiti ka pa pagkatapos ng araw na to. Nagangat na naman ang paningin si Grace at napatingin sa matandang matiim na nakatingin sa kanya. Mayroong kakaiba kay David ngayon. Ngunit ang ipinagtataka niya sa sarili ay bakit wala siyang pagtutol na nararamdaman sa kanya. Lalo na ngayong nasisilayan na naman ni Grace ang matipuno na katawan ni David. Kahit 56 na si David ay sadyang kay ganda pa din naman ang katawan nito. Lalaking tignan mula mukha hanggang katawan na sadyang puro muscle lang talaga at parang walang taba na makikita. Tuluyan nang nawala ang alinlangan ni Grace. Napakalaki na talaga ng kaibahan kung sino siya ngayon. Gaya ng sabi ni David, itinadhana sila para sa isa't isa. Kaya siyang baliwin ni David na ngayon ay siya ding ginagawa niya sa matanda. Ipakita mo sa akin ang master bedroom. Nasa itaas. Binuhat ni David si Grace na parang bagong kasal sila. Kaagad namang pumulupot ang dalawang kamay ni Grace sa may batok ng matanda. Nang nasa may gitna na sila ng hagdan, ay napansin ni Grace ang malaking wedding photo nila ni Kevin na nasa dingding ng salas. Patawarin mo ko, Kevin. Ngunit ipapangako ko sa'yo na ito na talaga ang huli. Hayaan mong enjoy ko man lang ang huling sandali ko kasama si David. Nang nasa tapat na sila ng kwarto nilang mag-asawa, ay ginamit ni Grace ang isa niyang kamay upang buksan ang pinto ng master bedroom. Nang mabuksan iyon, ay muling tinignan si David at saka siya parang nahihiyang umiti. David, welcome sa kwarto namin ni Kevin. Gumanti ng ngiti si David kay Grace at iginala ang kanyang paningin habang pumapasok sila sa loob. Napakagandang kwarto. Hindi na nag-abalang ilak pa ni David ang pinto.
Sila lamang naman dalawa ni Grace ang tao sa bahay na ito ngayon. At nang lumapat ang likuran ni Grace sa malambot na kama, ay parang may sundot ng konsensya na naman siyang nararamdaman. Ang kamang ito ay dapat na sagrado para sa kanila lang ni Kevin. Ngunit narito siya ngayon nakahiga habang nakatingin kay David. At saka muling nagpatuloy na para bang ang araw ay hindi na muli pang sisikat sa kanilang dalawa. Pinapalaya na kita, Grace, at ito talaga ang gusto mo. Makakapagsinungaling ang labi mo sa akin pero hindi ang iyong katawan. Ako lang ang makakapagpasaya sa'yo. Ang kailangan mo lang, Grace, ay ako. Ang pagbibigay sa kanya ng ginhawa sa pagpili na kailangan niyang gawin. Wala nang babalikan si Grace pagkatapos nito at alam ng dalawa iyon. Pero kung gusto mo talagang tigilan ko na, ang malamyos na sabi ni David. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin mo lang na umalis ako. Ang patuloy ni David. Dito na nagsimulang bumukal ang luha sa sulok ng mga mata ni Grace. Hindi na niya makontrol si David. Kailangan niyang hilingin sa kanya na umalis kahit nahuli na. Ibinukan niya ang kanyang bibig upang sabihin ang nilalaman ng kanyang isipan. Ngunit sa halip na ang utak niya ang manaig, ay tinalo ito ng matinding nararamdaman niya sa katawan. Sige David, gawin mo ang anumang gusto mo. Napapikit na lamang siya ng mariin. Tuluyan nang isinuko ang lahat sa kabit niyang matanda. At ang maramdaman ang marka na inilagay ni David, ay tuluyan nang naglandas ang mainit na luha sa kanyang muka. Tatad na siya ng mga marka ng pagkakasala na hindi niya nagawang tutulan pa. Wala ka nang magagawa kung hindi ang magdesisyon kung sino ang mas kailangan mo sa kanila. At alam mo na ang sagot dyan. Sa isipan ni Grace, narating na naman niya ang langit sa piling ni David na alam niyang araw-gabi na niyang mararanasan kapag sumama siya sa matanda sa Boracay. Nagmulat ng mga mata si Grace at diretsyong tinignan si David sa mga mata. Plano mo na ba ito dati pa lang? Ang tanong ni Grace. Oo. Nagiging unfair ka, David? Wala akong pakialam dahil alam kong gusto mo ako gaya ng pagkagusto ko sa'yo. David, sumama ka na sa akin, Grace, at ipapangako ko sa'yo, araw at gabi kitang papaligayahin. Natulala naman si Grace, silang dalawa ni David magkasama sa isang paraiso sa araw at gabi. David, Grace, sumama ka sa akin. At hindi mo ito pagsisisihan. Pero David, paano si Kevin? Paano ang family ko? Kalimutan mo na lang silang lahat. Ang mahalaga, magkasama tayo at kapiling natin ang isa't isa. Magagalit ang lahat sa akin, David. Ang unti-unti nang bumibigay na si Grace, kahit napilit pa ding lumalaban ang kanyang isipan. Di na sila mahalaga kapag magkasama na tayo sa Boracay. David, ako lang ang makakapagparamdam sa'yo ng ganito. At kapag sumama ka sa akin sa Boracay, araw at gabi mo nang mararanasan ito sa piling ko. Ang sabi ni David. Darang na si Grace at ang bawat sinasabi ni David ay parang kay sarap sa kanyang pandinig. Every day and night na niyang makakapiling si David. Iwanan mo na ang asawa mo at tumira ka na sa akin, Grace. Hindi ka mapapaligaya ni Kevin gaya ng ginagawa ko. Hindi mo na matatamo ang ligaya na nararanasan mo ngayon kapag sumama ka sa kanya. Alam ko, pero... Okay, David. Ang mahinang sabi ni Grace na may luha sa sulok ng kanyang mga mata. Iuwi mo na ako sa Boracay. At saka pumikit ng mahigpit ang mga mata ni Grace, kasabay ng pagyakap niya ng mahigpit sa matipuno na katawan ng matanda. Mahigpit na niyakap din ni David si Grace.
Halos mabaliw na siya sa pagpapaligaya sa kanya ni David. Ito ang gusto niya palagi at may bibigay ito ni David sa kanya araw at gabi kapag magkasama na sila bilang mag-asawa sa Boracay. Si Kevin ang makapagbibigay lang sa kanya ng mas magandang buhay. Pero hindi na niya mararamdaman ulit ang ganitong pakiramdam kapag si Kevin ang pinili niya. Hinawi ni David ang mga buhok sa mukha ni Grace at saka buong pagsuyot na tinitigan ito sa mga mata. Sasama ka ba talaga sa akin? Oo, David. Ang mahinahon na tugon ni Grace. Wala na siyang kabang nararamdaman. Ikaw ang gusto ko. Alam ko, Grace, dahil gusto rin kita. Nangangako ka bang hinding-hindi mo sasaktan ang puso ko, David? Buong pagsuyong tinignan ni David si Grace at saka na ito hinalikan sa labi. Ipinapangako ko. Kung ganon, pumunta na tayo sa Boracay. Salamat, Grace, sa pagpili sa akin. Hindi, nagpapasalamat nga ako sa iyo, David. Sa pagpunta doon nung gabing yun at nakilala kita. At sa nakalipas na 3 oras ay walang ibang ginawa sina David at Grace kung hindi ang paligayahin ang isa't isa sa iba't ibang bahagi ng bahay. Hindi man lang sila nag-abalang linisin ang kalat. Wala namang dahilan para ayusin pa nila ang mga iyon. At sa pagsapit ng 1:00 ng hapon ay nasa kama na ulit silang dalawa. Kapwa nakayakap sa isa't isa. David? Oh, bakit? Maligo na tayo ng mabilis. Sige. At magkahawak silang nagpunta sa banyo. Nang mapansin ni David ang parihabang dingding na gawa sa light tinted na salamin na may nakaharang na kortina, dinala niya doon si Grace. Inawi ang kortina at isinandal si Grace sa dingding na salamin. Kinabahan naman si Grace dahil nakikita na niya ngayon ang nasa paligid at hindi niya sure kung naanilag pa sa tinted na salamin. David, pakiusap, doon na lang tayo sa kwarto. Hindi ako sigurado kung napapansin nila tayo. Grace, tandaan mo kung ano sinabi ko sa'yo na gusto mong gawin ito sa publiko. Ito ang magpapatunay na tama ako. David? Ang kinakabahang si Grace at tama si David. Gustong gusto ni Grace na gawin ito sa publiko at iyon ay isang hindi maikakaila na katotohanan. Napalingon si Grace mula sa labas. At ganun na lamang ang kanyang pagkabigla na may 2 tao na palang nanonood mula sa hindi kalayuan. David, may nanonood na sa atin. Hinawakan ni David ang mukha ni Grace at itinapat sa kanya. Bigyan natin sila ng magandang palabas, okay? Isang bagay na dapat nilang tandaan. Dahil ngayong gabi, kakalimutan mo na ang lahat at lilisanin ang lugar na ito. O, okay, David. Sumang-ayon na din si Grace dahil iyon naman ang totoo. Mula sa malayo naman ay panay ang hiyaw ng mga nanonood sa kanila kahit hindi nila naririnig. Muli silang nagpahinga ng magkayakap. Pagkatapos magpahinga ng may kalahating oras ay tinignan ni David ang nakayakap sa kanyang si Grace. Punta na tayo ngayon? Sa likuran ni David ay nakikita ni Grace ang picture nila ni Kevin. Masayang magkasama habang nakayakap sa isa't isa. Let's go, David. Muli silang sabay na naliko at saka nagbihis. Mabilis na nag-empake ng kanyang mga gamit si Grace at dinala lamang ang mga kailangan niya. Kinuha din niya ang mga personal na alahas, pera at mga dokumento na inilagay niya sa isang tamang laking box. Pinagsama-sama lahat ang mga dala sa isang maleta. Si David na ang nagbuhat ng luggage pababa sa bahay habang kasunod naman niya si Grace. David, sandali lang. Kumuha si Grace ng isang ballpen at papel at nagsulat sa may lamisita sa salas. At sa kanya hinubad ang kanyang suot na wedding ring at ipinatong iyon sa sulat na ginawa niya. Pinalis ang luha sa kanyang mga mata
at saka tipid na nakangiting tumingin sa matandang naghihintay sa kanya. Tumayo si Grace at yumakap ng mahigpit sa matanda. "Huwag mong pagsisihan ko ang aking pinili, David." Inalikan naman ni David sa buhok si Grace habang hinahaplos ito sa likuran. Hindi mo pagsisisihan, Grace, na maipapangako ko sa iyo." Nagangat ng paningin si Grace at saka muling ngumiti. "Pumunta na tayo sa Boracay, sa ating bagong paradise." At magkahawak kamay silang lumabas ng bahay. Isang huling sulyap pa ang binigay ni Grace sa tahanang punong-puno ng mga alaala nila ni Kevin. At saka sila tuluyang lumayo ni David at nagtungo na sa airport pauwi sa Boracay. Dumaan muna si Kevin sa isang tindahan ng mga alak at binili ang paboritong wine ni Grace. Bumili din ng mamahaling bulaklak na may magandang disenyo. Umuwi sa kanilang bahay na kay sarap ng pakiramdam. Ngunit palapit pa lang sa kanilang bahay ay may pagtataka na si Kevin. Dahil bukas ang kanilang gate at pinto ng bahay, ngunit wala naman doon si Grace. Nagmamadali siyang lumabas mula sa kanyang kotse na bitbit ang mga dala. Kaagad na nagtungo sa loob ng kanilang bahay na labis na bumigla sa kanya. Magulo ang ayos ng salas at sa may kusina naman ay naroon ang mga natirang pagkain, maging ang mga ligpiti na nagkalat pa sa lababo. Inilapag niya sa lamesa ang mga dala at saka tinawag ang pangalan ng asawa. "Grace? Grace?" Ngunit walang sumasagot sa pagtawag niya. "Grace!" At sa kanya binuksan ang pinto sa banyo. Nang wala doon ang asawa, ay patakbo niyang tinungo ang kwarto nilang mag-asawa. Nagulat nang makitang napakagulo sa loob nun. Halos hubad na ang kama at nagkalat ang ilang gamit sa loob. May mga damit at panloob din na nasa sahig at puro gamit na tissue sa paligid. Mainit ang pakiramdam na napahawak siya sa kanyang noo. Tinawagan niya ang asawa, ngunit naka-off na ang cellphone nito. "Grace! Grace!" Ang kaba sa kanyang dibdib ay unti-unti nang naging takot. Parang wala sa sariling nagpaikot-ikot sa buong bahay habang hinahanap ang pinakamamahal na asawa. Nang minsan pa siyang napagawi sa salas, ay napansin niya ang wedding ring ni Grace na nakapatong sa isang papel na may ballpen na kasama. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ang papel. Napaupo siyang lumuluha sa sopa pagkatapos basahin ang nilalaman ng sulat na ginawa ni Grace. "Kevin, patawarin mo ko. Ngunit mas may karapat-dapat para sa'yo." Miyerkules, 3 buwan na din ang lumipas nang lisanin ni Grace ang bahay nilang mag-asawa. At sa nakalipas na mga buwan na iyon, ay tanging trabaho at alak ang naging kaulayaw ni Kevin sa kalungkutan. Wala siyang pinagsabihan tungkol sa sulat na iniwan ni Grace at hinayaan na lamang niya ang mga tao na mag-isip ng sarili nilang opinyon. Wala na din naman kasi siyang pakialam. Kahit ang kanyang mga magulang, kapatid at kapag-anak ay nag-uusisa, ngunit ayaw niyang magsalita. Ayaw niyang pag-usapan ito dahil kung ginawa niya ay lalo lang siyang magiging miserable sa paningin ng mga ito. Hindi na din natuloy ang pag-alis niya papuntang Canada dahil nawala na ang dahilan niya. Bukas ang TV sa salas at naroong nakaupo sa sopa si Kevin. Blanko ang isipan habang hawak ang baso na puno ng alak ang laman. Mapait siyang napalunok habang inaalala ang mga sandaling magkatabi silang nanonood ng TV ni Grace. Iginala ang kanyang paningin sa paligid at saka tahimik na lumuluha na namang mag-isa. Sinabi ng kanyang ina na iwanan niya ang bahay upang makapagsimulang muli. Pero paano? Nandito ang mga alaala ni Grace na siyang tangi niyang kasama sa kalungkutang nadarama. Mahigpit na hinawakan ni Kevin ang basong nasa kamay at saka inihagis iyon sa TV na nasa harap niya. Tumayo at nilapitan ang isang magandang istante
na nasa living room na dati ay puro pictures nila ni Grace. Ngunit mamahaling alak na ngayon ang laman. Kumuha ng isang bote at saka muling uminom upang lunurin na naman ang sarili sa alak. Nang ang hapdi at sakit ay saglit niyang hindi maramdaman. Miyerkules, malalim na ang gabi nang nakauwi si Kevin. Laglag ang mga balikat at matamlay siyang lumabas ng kotse. Lumakad patungo sa kanyang tahimik na bahay na nawalan na ng sigla simula nang umalis si Grace. Ipinasok niya ang susi sa pinto, ngunit nagtaka kung bakit hindi iyon nakalak. Marahan niya iyong binuksan at tumambad sa kanya ang isang maleta sa living room. Nakita niyang bukas ang pinto at maliwanag ang dating kwarto nila ni Grace. Napakalakas ng pagpintig sa kanyang dibdib habang nagmamadali siyang umakyat. Hindi na niya napigilan ang mga sariling luha nang makita si Grace na nakaupo sa gilid ng kama na ngayon ay nakatingin sa kanya. Nasa kamay nito ang nakabukas nilang wedding album na may mga patak na din ng luha mula sa mga mata ni Grace. Grace? Kevin? Inilapag ni Grace ang wedding album sa kama at saka siya tumayo. Umakbang palapit sa lumuluha niyang asawa na nais niyang yakapin. Ano nangyari, Grace? Ang pasigaw na tanong ni Kevin. Bakit mo ginawa sa akin yun? Nanunumbat ang mga mata ni Kevin sa asawang natigil sa paglapit sa kanya. Kevin? Si Grace na dalawang kamay na napahawak sa kanyang bibig habang patuloy na lumuluha. Pakiusap, Grace. Paliwanag mo sa akin ang lahat. Gusto kong malaman ang lahat mula sa'yo. Kevin, hindi ko magagawa yun dahil lalo ka lang masasaktan. Galit na sinuntok ni Kevin ang pintuan na naging dahilan para magdugo ang kamay niya. Nasaktan na ako simula nang mawala ka. Manhid na ako ngayon, Grace. Kaya sabihin mo na sa akin ang lahat. Kaya kong tanggapin. Malungkot na umiti si Grace dahil siya ang dahilan ng paghihirap na dinaranas ngayon ng asawa niyang si Kevin. May karelasyon akong iba. Napayuko naman si Kevin at labis pa ding nasaktan kahit alam na niya ang bagay na iyon. Patawarin mo ako na naging madumi akong babae. Nagangat ng mukha si Kevin at pinahid ng palad ang mga luha niya sa mukha. Kailan pa to nagsimula? Kilala ko ba siya? Matalim ang mga matang tinitigan ni Kevin si Grace. Kilala ko ba? Ang pasigaw na tanong ni Kevin. Ito ay si David. Natigilan naman si Kevin dahil sa pangalang narinig. Kilala niya ang lalaki. Ang matandang nakilala niya sa isang resort sa Laguna. Napailing na lang si Kevin habang nag-uusig ang mga matang nakatingin kay Grace. So siya pala. At kailan to nagsimula? Kailan? Pilit namang kinakaya ni Grace ang nanunumbat na tingin ng asawa. Mas madali pa din iyong gawin kaysa sa kasalanan na ginawa niya. Nagsimula ang lahat sa gabi ng ating wedding anniversary. Patuloy na lumuluha si Grace habang nagsasalita. Dahil alam niya ang lahat ng sasabihin niya ay parang patalim na susugat sa dibdib ni Kevin. Naalala mo pa ang gabing pinagbigyan kita sa hiling mo sa akin? Kapalit ng pagtulong mo sa family ko? Doon kami nagsimula. Dapat isang gabi lang, pero may nangyari, Kevin. May nagbago sa akin pagkatapos ng gabing yun. At sinubukan kong pigilan ang lahat, pero hindi ko magawa. Matiim namang nakikinig lang si Kevin. Kaya nakipagkita ulit ako sa kanya at ginawa namin yun ng paulit-ulit. At bago ko pa nalaman, huli na para tumigil ako. So palabas nyo lang pala nang ipakilala mo siya sa akin sa Laguna. Patawad kung sinetap ko yun dahil gusto kanyang makilala.
Mapaklang napangiti si Kevin. Gusto niya akong makilala? Para ano? Para lihim na pagtawanan na ikinakama ka niya? Habang wala akong alam? Kevin, patawad. Tumahimik ka. Natigilan namang muli si Grace. Ang gabing yon, habang pass out ako, may nangyari pa ulit sa inyong dalawa? Ang galit na tanong ni Kevin. Kevin, tinatanong kita kung ginawa niyo ba ulit nung gabing yun habang kasama mo ko. Ang sabi ni Kevin sa boses na lalong nagpapakita ng galit. Oo. At patawad na nagiging mahina ako at marupok kapag kasama ko siya. Dahil sa narinig ay lalong nag-alab ang galit sa dibdib ni Kevin. Mas magaling ba siya, Grace? Ha? Kaya gano'n na lang na sumama ka sa kanya para iwan ako? Para itapon ang kasal natin sa basurahan? Patawad. Napapailing na si Grace. Walang makuhang salita para paglubagin ang alam niyang nag-aapoy na damdamin ni Kevin. Sumagot ka. Si Grace naman ang malungkot ng umiti. Gusto mo ba talagang marinig? Sagutin mo na lang ang mga tanong. Oo. Ang mahinang tugon ni Grace. Ayaw niyang sagutin ang mga tanong na iyon. Ngunit kailangan niyang maging tapat man lang kay Kevin. Napakahusay niya sa kama. Mas magaling sa lahat ng bagay. Ang mga bagay na kaya niyang gawin at iparamdam sa akin habang nagmamahalan kami. Ang dahilan kung bakit ako pumayag na magkaroon kami ng relasyon. Kinalulungkot ko, Kevin. Pero ito ang katotohanan at gusto mong marinig. Muling ngumiti si Kevin na puro luha pa din sa mga mata. Pero bakit narito ka? Kung enjoy na enjoy ka na pala sa matandang yun. Ang nangungutyang tanong ni Kevin. Hindi na kaya ng kanyang pagkatao na dahil lamang mas magaling sa kama si David ay iniwan siya ni Grace. Muling napaluha si Grace. Alam kong may hirapan kang paniwalaan ako. Pero sasabihin ko pa din sa'yo. Nandito ako dahil mahal kita. Mahal mo ako? Ang nag-uuyam na tugon ni Kevin. Oo, Kevin. Sa mga nakalipas na mga buwan, kahit kasama ko siya ay iniisip pa din kita. Itinatanong ko sa aking sarili kung bakit parang hindi pa din ako masaya. Noong una, akala ko magiging okay ang lahat. Pero mali ako. Dahil nandito ka palagi kahit magkasama na kami. Sabay turo ni Grace sa tapat ng kanyang dibdib. Kaya nagpa siya kung iwan siya. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin sa pagbalik sa'yo. Ang meron ako ay pag-asa. Pag-asa na naghihintay ka pa din sa pagbabalik ko. Ang patuloy ni Grace habang lumuluha na naman siya. Hindi ka karapat dapat sa pagmamahal ko, Grace. Pakiusap, Kevin. Umalis ka na, Grace. Labas! Ang pabulyaw na sabi ni Kevin. Kevin. Si Grace nalalapitan sana ang asawa. Sabi ko, lumabas ka. Ayokong makitang muli ang mukha mo. Ang lumuluhang sigaw ni Kevin. Labis siyang nasasabi kay Grace. Ngunit ang poot na nararamdaman niya ang nangingibabaw sa pagkasabik niya sa asawa. Dahil sa narinig ay hindi na nagawang hawakan ni Grace ang asawa. Patawarin mo ko, Kevin. Sana balang araw ay makita mo sa puso mo na mapatawad ako. At saka nagmamadaling lumabas ng kwarto si Grace habang patuloy sa kanyang pagluha. Kasalanan niya ito at wala siyang karapatan na magalit kay Kevin. Siya ang nagdesisyon na lumusong sa apoy ng kasalanan at magtaksil sa kanyang asawa. Pinagbabayaran niya ang naging halaga nito at ito ay nararapat lamang sa kanya. Napatigil sa gitna ng hagdan si Grace na nanlalabo ang paningin. Saglit na pinagmasdan ang wedding photo nila ni Kevin na nasa dingding ng salas. Nagtuloy na siya sa ibaba at hinawakan ng mahigpit ang kanyang maleta. Hindi niya alam kung saan siya pupunta.
Ang mahalaga ay nasabi na niyang lahat kay Kevin ang dapat nitong marinig. Lumapit si Grace sa may pinto na hindi alam ang gagawin at walang tiyak na direksyon na pupuntahan. Mahal na mahal pa rin niya si Kevin kaya narito siya ngayon. Umaasang bawiin siya ng mahal niya sa buhay. Pero maintindihan niya kung bakit nawala sa kanya ang lahat. Hinawakan niya ang seradura ng pinto at binuksan iyon. Hindi na niya ito pamamahay at alam niyang darating ang araw na may ibang babaeng mas nararapat tumira dito. Hindi isang katulad niya na mahina sa pagtawag ng laman. Hindi siya nararapat kay Kevin, hindi na kahit kailan. Goodbye, Kevin. Ang lihim niyang paalam para sa asawang bagaman kanyang pinagtaksilan ay totoong minahal din naman niya. Noon at maging hanggang sa ngayon. Uli na para malaman niya kung ano ba ang mas mahalaga sa pagsasama ng isang mag-asawa. Palabas na si Grace sa pinto nang maramdaman niya na may humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Nangingintab ang mga matang tinignan niya ang asawa na nakahawak sa kanya. Minahal mo ba siya? Umiling naman si Grace. Akala ko oo, pero hindi. Hindi pagmamahal ang nararamdaman ko sa kanya. Bahagyang lumuwag ang pagkakahawak ni Kevin sa braso ni Grace. Kung ganon, mapapatawad mo rin ba ako? Ang tanong ni Kevin habang nakatingin sa lumuluhan niyang asawa. Dahil ngayon ko lang napagtanto na ako ang dahilan kung bakit narito tayo sa sitwasyong to. Kung bakit ka lumayo. Ako ang may kasalanan dahil pinilit kitang gawin ang pantasya ko. Please forgive me, Grace. Lumuluhang tumango si Grace. Kevin, maaari ba tayo magsimulang muli? Kung tatagapin mo pa din ako, ay willing akong pagbayaran ang lahat sa piling mo. Pero kung hindi mo kaya, ipapangako ko sa'yo na hindi na ulit ako magpapakita. Mabilis na niyakap ni Kevin ang lumuluhang si Grace na mahigpit. Hindi, mananatili ka sa akin. Sorry din talaga. Dahil sa akin ay nangyari sa atin ang ganito. Ako ang mahigit na may kasalanan, Grace. Kaya lalayo tayo sa lugar na to. Pumunta tayo sa malayo, sa ibang bansa. Magsisimula tayo ulit, Grace. Hinanap ni Kevin ang mukha ni Grace. At buong pagmamahal at pananabik na hinagkan ang labi nito. Labing bawat gabi niyang pinananabikan. Nakakala niya ay sa panaginip na lamang niya mahahagkan. At ngayong narito na ulit ang pinakamamahal niyang si Grace, ay hindi na niya papayagan na mawala pa itong muli. I love you, Kevin. I love you still, Grace. Patawarin mo sana ako sa bawat salitang nasabi ko. Hindi ko sinasadya. Alam ko. Ang lumuluhang sabi ni Grace habang nakasubsob ang kanyang mukha sa dibdib ng asawa. Naluluha pa rin siya pero ngayon ay luha na ng kasiyahan. Saglit na bumitaw si Grace kay Kevin at nasa kanyang mukha ang pag-aalala. Kevin, tungkol sa pamilya mo, hindi ako sigurado kung mapapatawad pa nila ako. Hindi ako nag-aalala tungkol sa kanila. O kung ano ang sasabihin ng sino man. Nandito ka, yun lang ang mahalaga sa akin ngayon. At muli silang nagyakap ng mahigpit. At sa loob ng kanilang malamig na silid, ay kapwa nila pinakawalan ang kanilang pananabik at pag-ibig sa isa't isa. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Sa Canada na ngayon nakatira ang mag-asawang sina Kevin at Grace at kasalukuyang naghahanda para sa first birthday party ng kanilang baby daughter. Ready na ba ang lahat, Han? Ang tanong ni Kevin sa asawang abala sa paghahanda. Oo, Han, at magiging perfect ito. Saglit na natigil ang masayang pag-uusap ng mag-asawa nang may nag-doorbell sa kanilang pinto. Nagkatinginan silang dalawa at sabay na napangiti. Narito na ang mga bisitang hinihintay nila. Isa-isang dumating ang mga bisita hanggang sa dumami na ang mga tao sa loob ng bahay. At sa 2 oras na lumipas
ay masayang nairaos ang first birthday party ng kanilang anak. Ang bawat pamilyang dumalo, maging ang mga bata, ay may souvenir pa mula kina Kevin at Grace. Ibinigay muna ni Kevin ang kanilang baby sa kanyang ina na nasa isang kwarto. Si Grace naman ay kausap ang mag-asawang sina John at Hannah na kapwa-close nilang pareho. Nakapag-book na kami ng mga ticket para sa bakasyon namin sa susunod na buwan. Mauuna na lang kami sa inyo ng 2 weeks. Ang sabi ni Hannah. Oo, magkita na lang tayo sa Pinas kasi hindi binigay kay Kevin yung date na gusto namin sa pag-uwi. Ayos lang yan, Grace. Hanggat magpapang-abot tayo sa Pinas para magkakasamang makapag-tour. Gusto ko yan. Makakita ng mga bagong lugar at magkaroon ng masasayang sandali kasama ang aking pamilya habang nasa bakasyon tayo. Si Kevin na nakalapit na sa asawa at iniabot ang isang baso ng wine. Tama yan pare, gusto ko din yan. Ang masayang tugon naman ng adventurous din talagang si John. Grace, nagpaalam na ako sa close friend ko na nakatira sa isang pinakamagandang lugar sa Pinas na darating na tayo. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa ating bakasyon. At sinabi niyang kinatutuwa niyang tanggapin tayo. Naku, masaya akong marinig yan. Ang nakangiting tugon ni Grace at saka uminom ng bahagya. By the way, saang lugar? Matamis na ngumiti naman si Hannah. Saan pa? E di sa beautiful island of Boracay. Napatingin si Grace sa kanyang asawang biglang nasamid sa pag-inom. Ngumiti si Grace sa kaibigan at saka siya tumugon. Nakarating na kami sa lugar na yon noong wedding anniversary namin ni Kevin. Maganda ang lugar. Ngunit maaari ba tayong pumunta sa ibang lugar? Halimbawa, tulad ng Puerto Galera. Hindi pa kami nakakapunta doon. Kaya magiging exciting para sa amin na explore ang lugar. At saka tinignan ni Grace ang napakamot na lang sa ulo na si Kevin. Gusto mo ba ang idea, Han? Ang nakangiting tanong ni Grace sa asawa. Oo, bisitahin natin ang Puerto Galera. Sumang-ayon naman ang kaharap nilang mag-asawa at saka nila masayang ipinagpatuloy ang kanilang pag-uusap para sa nalalapit nilang bakasyon. Maraming salamat sa pakikinig. Dito na nagtatapos ang istorya ni Grace. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe sa Secret XPG.